ito babayaran? Yun, baka piling 400 na lang. Sa isang kainan dito sa Quezon City kami umeksena. Una naming target, ang lalaking nakadilaw na ito. Pero ang cook ng kainan, hindi pala na-inform ng may-ari tungkol sa aming eksperimento. Ba yan, ang baho dito. Pera naman ako, nakakawala naman ng ganito. Nakakawala na ako. Nakakawala ng galing. Kaya lang naman ako eh. Naku miss, huwag niyo po siyang paalisin. May pera naman po ang pulubi. Isa pang chance, please. Ay, salamat naman miss. Akala namin ay paalisin mo na siya. Dalawang inisip ko nga, ma'am eh. Sino ang susundin ko, ang customer namin o yung pulubi? Customer pa rin siya. Kaso lang yung sinabi ko na nga, pwede siya kumain. Doon na lang sa labas, parang nagkonsensya rin ako yung sinasabi kong ganyan na. Salamat naman at nanaig pa rin po ang mabuti niyong puso. Balikan naman natin ang original target, ang lalaking nakadilaw. Uwas ka ng ano, ng baho mo eh. Ay, may dala pang bacteria yan. Kahit ako. Mapapansing patingin-tingin ang ating target. Tila tinatansya ang sitwasyon. Doon ka na kumain, di na rito. Anong? Doon ka na lang kumain manong sa labas. Kumain na sa labas. Hindi man, iba brad. Hindi kasi ba ang baho eh. Baka na yung lumipat mo na sa dulo. Naamoy na natin. Naamoy namin brad eh. Tulog ako nga hindi. Kainap niyo pa yung nakakita tao eh. Yan ba ako kayaman? Hindi kasi naamoy namin eh. Allergic kami sa mabaho eh. Allergic pala kayo, pati ang kayo kakain dito. Ngayon na ba kayo ha? Napalis lang namin. Napalis lang namin para masarap din yung kain mo. Bakit? Pwede naman ako kumain ha? Hindi naman ako kumain. Kayo na pa yan eh. Oops! Naku sir, kalma lang po. Smile na po kayo sa camera at peace na po tayo. Maraming salamat po sa concern nyo para sa talent naming basurero. Na-irita na ako na parang kayo na pa to. Parang handa na akong iyan eh. Handa na akong mapagsuntukan para sa tao eh. Okay lang naman na kumain yung tao doon kahit gano'n naman ah. Kumbaga pakikisama, gano'n lang. Tulad ng nasa viral post, kunwari bibili rin ng sapatos ang kasabwat naming lalaki. Magkano to? Bago magbayad, bibilangin niya ang kanyang pera, pero kulang ito. Tatawaran niya ang sapatos dahil kailangan na kailangan niya ito. Pero hindi papayag ang kasabwat naming tindero. Yun, baka piling 400 na lang. 400 na kasi yung pera ko eh. Wala na eh. Baka pwede naman 400 na lang ito. Last price naman. Yung sa 500 naman. Last price mo. Alas 3 ng hapon nang simulan namin ang eksperimento. Last price na. May tumulong kaya sa kaawa-awang manong? Inip lang ito para makabili ng ganung sapatos. Kailangan ko mag-apply ng trabaho. Interview ko na kasi sa Lone, di baka pwede ng 400 na lang. Kulang kasi yung dala kong pera ko eh, dito eh. 500 talaga boss yung last price. Kulang po ng 100 po itong pera ko eh. Wala na talaga. Di talaga po kaya boss. Sa 500 talaga. Ang unang customer na nakasalamuha ng aming mga kasabwat, deadma sa naririnig na pagsusumamo ni Manong. Yung babawasan dyan ng sahod pag 400 po. Na nagiging kritiko o yung mas critical thinker yung ibang tao sa atin, yung ibang mga kababayan natin o yung ibang mga tao. Kasi hindi natin aalisin na ano yung naging experience niya sa pagtulong. Tinitingnan kung sincero ba yung taong ito na may pangangailangan ba talaga. Ang mga
mga sumunod na nakarinig sa problemado naming kasabwat, hindi rin siya pinansin. Pero ayon sa eksperto, maaring may sarili lang silang personal na dahilan o limitasyon. Di na umalis si Manong sa counter. Nagbabaka sakaling may makapansin sa kanyang paghingi ng tulong. Sanda na naman ang kulang. Baka pwede na yun. Hanggang 500 lang po yung last price. Interview ko na kasi sa Lunes eh. Inutang ko na kasi itong pera na ito sa mga kasama ko eh. Maya-maya pa, Kasi binigay ko to isang ng 500. babae ang nag-abot ng 100 piso kay Manong. 500 lang po. Kailangan ko kasi magkapasok ng trabaho. Ay, salamat ma'am. Maraming salamat po. Tagumpay ang ating 5th attempt. Ano kaya ang nag-udyok sa kanya para gawin ito? Parang ulit-ulit na siya na humihingi ng discount. Tapos nakikita ko na sobrang barya yung pera niya. Tapos piso-piso lang. Tapos sabi niya mag-a-apply siya sa trabaho. So, I mean, if you would give that parang maliit na chance for that person na para he could uplift himself. Ngayong araw, tututok ang Good News Camera sa isang lugawan sa Quezon City para sa isang eksperimento. Ang eksena, may dalawa kaming kasabwat na customer na makatatanggap ng malamig na lugaw. Ang waitress na si Jovi, na isa pa naming kasabwat, ang kanilang susungitan. Wait lang. Ano ba yung sa'yo malamig? Ba't ganun? Ba't ang lamig? Gusto niyo mampalitan ko na lang po pero another payment na lang po. Hindi ko ito babayaran. Kasi sa akin po kasi kakaltas yan mami. May magmamagandang loob kayang tulungan ng server? Ang lalaking ito ang una naming target. Sa unang sabak ng aktingan ng ating mga kasabwat, aba, nakialam na agad ang lalaki. Pagod kami, girl. Ang gusto ko lang naman kainin. Nantig yung puso ko. Kasi po yung anak ko po, bihira lang po kami makakain dito eh. Kasi yung trabaho ko po, hindi naman acceptable yung price na kumain kami. Sa 8 oras sa trabaho ko po, kinain ko na para sa anak ko. Which is once a month lang po na nangyayari. So yun yung pinaka medyo masakit. Tapos kayo, narinig ko na 40 pesos lang na dapat yung golden rule, expect mo yun. Kasi kung ayaw mo gawin sa sarili mo, huwag mo gawin sa kapwa mo. Obvious na good example siya sa anak niya. Ang grupo naman ng mga lalaki na ito, napansin din ang eksena. Ang tanong ng isa sa serbidora, kung malamig na ba talaga ang lugaw na ibinigay. Oo, mahalaga na bibigyan mo rin ng pananaw kung ano yung nasa isip ng bawat isa. Servidora, pero dapat din alam niya yung ginagawa niya. Sa mga customer naman, siyempre dapat respeto rin naman din sa mga Makita naman nila yung kamalian ng dalawang sides. Yung malamig na lugaw na na-serve at saka yung hindi mabuting trato. So, doon sila nag-focus, yung negative sides. So, tama naman yun. Siguro mas fair sila in the sense na tinignan nila yung dalawang sides. Simula nang magdrama ang ating mga kasabwat. Ate, transgender na nga po ako. Oo nga, ilalaki ka pa rin. Dito na kasi. Gusto ko lang kasi Sumunod yung ka na sarili lang. ko. Ito po kasi yung parang feeling ko dito ako nababagay. Pero I think dito ka talaga. Kasi lalaki ka eh. Sa gitna ng eksena, namataan namin ang pagdating ng babaeng ito. Matagal siyang nakinig hanggang sa pumasok para gumamit ng CR. Ako pa kinalabasan na masama. Ate, sa tingin mo mas nakakahiya mag-CR dito na ganito yung ayos ko. Ano po yun, Nay? Ang bakla, bawal sa pambabae. Narinig mo si nanay. Ang lalaki sa lalaki. Narinig mo. Ano kaya ang saloobin ng babae tungkol dito? Pambabae yun. Lahat doon ay, ang babae minsan kami tulad namin, nag-uubad lang kami dahil alam naman namin ay lahat doon ay babae lang pumapasok. Tapos biglang may pumasok na hindi naman tunay na babae, lalaki pa rin siya. Sumunod namang dumating ang dalawang babaeng ito na nakinig din sa pag-uusap ng ating mga kasabwat.
Hindi sila nakialam sa pagtatalo, pero pinakinggan namin ang kanilang opinyon. Pwede naman siguro na, dahil kasi ano na rin sila, kung pagkasano babae na rin sila eh. Diba? Eh kasi kasagwa naman papasokin niya sa loob ng CR ng lalaki dahil nakabistida siya. Ito naman yung mga taong bukas na yung isipan, na sinasabi na natin na nakakahalubilo nila yung mga ganitong tao eh. Kaya tanggap na nila yung ganitong mga tao. Ay, excuse me. Mag-CCR po? Nagpatuloy ang malatelenobelang eksena ng ating mga kasabwat. Ate, walang masama sa pagiging bakla dahil ito po yung puso ko. Oh, sa panlalaki! Hanggang sa dumating ang isang transgender at sumingit sa usapan ng dalawa. Ano pong meron? Kasi siya, pinagpipilitan niya na dito siya mag-CCR. Eh siya, lalaki siya, dapat dito. Ang lapit-lapit lang yung Wala kumpara naman sa'yo. siguro masama, di ba? Bilang isang transgender, bilang isang LGBT, wala naman siguro masama kung dito kami Wala rin nga masama, oo nga. Sige. Dito kami magsi-CR. Wala So naman... pinagtutulungan niyo pa ako, wala nga masama kung susunod. Ano naman sinabing pinagtutulungan ka? Girl, wala naman kasi kaming ano. Eh, sa gender preference din naman kasi. Oo nga, eh, di ba pinanganak siyang lalaki? Eh di dapat dito siya. We're not talking about gender identity, we're talking about gender preference. Kung gusto niyang mag-CR dyan, pwede naman. Parang nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Siyempre, parang na-offend ako. Parang, bakit kailangan niya mag-react ng ganun? Pwede niya namang sabihan. Since transgender naman na siya, pwede naman na siguro siyang umihi doon sa CR ng babae. Muli pang tumutok ang aming lente para maghanap ng bagong bayani. Ang next target natin, ang babaeng ito na gumamit ng CR. Ang sabi ko lang, mag-CR ka doon, kasi pang lalaki yun. Pare-pares lang yan. Kung mag-CR ka dito, gusto mong nakaupo, pwede ka din nakaupo doon kasi may bowl din doon. Pare-pares lang CR dito. Grabe yung discrimination mo. Hindi kita discriminate. So, ano tawag nyo dyan sa mga ganyan? Sabi ko, sumunod ka lang sa rules. Bago tuluyang lumabas ng CR, nakinig pa sa argumento ng mga kasabwat ang ating target. Bagamat hindi nakialam, naglabas din siya ng saloobin. Naawa kasi syempre dinidiscriminate niya yung gender nung gay. Syempre naiyak kasi syempre babae din ako. Siya feeling niya babae na din kaya dapat nirerespeto. Ang eksena, sa isang pampublikong lugar, may makaiiwan ng cellphone. Ang tanong, may magbabalik kaya nito sa may-ari? Mga ka-good news, nakatutok po ang aming kamera sa inyo. Opo. Sa muling pag-arangkada ng Good News Camera, makiki-joyride kami sa pampublikong sasakyan. Ang layunin namin, muling masubukan ang katapatan ng mga Pinoy. Meron kaming dalawang kasabwat na magpapanggap na mag-ina. Sina Mami Jean at ang estudyanteng si Jane na mahuhulugan ng cellphone sa loob ng FX. Para masigurong sa tabi ng aming kasabwat uupo ang target, may iba pa kaming mga kasabwat na uupo sa likuran ng FX. May tapat na pasahero kayang magbabalik ng cellphone sa ating mga kasabwat? Thank you. O sila'y magkikibit-balikat? Sinimulan namin ang experiment sa bandang Cubao. Si Jane, inilaglag ang cellphone at nagtulog-tulugan na bago pa makasakay ang lalaking ito. Aba, ang lalaking ito, pagkasakay pa lang, inalerto na agad si Jane. Diba? In the first place, it's not mine, diba? So, yun. Tapos, parang nabitawan niya siguro or what, kasi parang tulog siya. So, sabi ko, hindi naman sa akin. Alam mo, magandang gesture yun, yung nakikita pa lang nila. It serves as a good reminder at the same time na meron pa rin palang tao na nagbibigay ng ganong klaseng reminder and napaka-helpful yun. Meron talaga na mabubuti na, di ba ayaw nga nilang hawakan eh. Kumisa, miss, tinuturo na lang nilang ganon. At nakakatuwa na meron pa rin ganon. Isa kang tunay na pasahero, Alan. Maraming salamat sa ipinamalas mong kabutihan. Ipinagpatuloy namin ang pagbaybay sa Cubao. Ilang sandali lang, sumakay na ang babaeng ito. Ang mag-inang aming kasabwat, nagkunwaring nag-uusap.
Maya-maya pa, lumingalinga na ang mag-ina na tila hinahanap ang lugar na kanilang bababaan. Ang ating mga kasabwat, bumaba na ng FX at ang cellphone inilaglag na ni Jane sa kanyang inupuan. Mapansin kaya ito ng pasaherong katabi niya? Akmang uupo na sa pwestong pinanggalingan ng ating kasabwat ang babaeng pasahero nang biglang Kuya, wait lang po, naiwanan yung cellphone. Sa kuya pa yun. hanga kami sa pasaherong ito. Talagang hinabol pa ang aming mga kasabwat para may abot ang cellphone. It's the right thing to do kasi syempre lahat tayo mahihirap, lahat tayo may pinoproblema sa buhay. So, alam mo yun, parang simpleng bagay lang naman yung cellphone na para sa bata, malaking bagay sa kanya yun. Kasi nandun yung social media niya, yung contacts niya. So, sana ramdaman ko na rin na mawalan ng cellphone at di siya bumalik. So, at least this time, bumalik sa kanya yung cellphone niya. Merong mga tao talaga na automatic yon, hinahabol. Una, siguro nakaranas na sila ng ganung bagay na nalaglagan ng phone tapos hindi sila aware. Pangalawa, nagkaroon din sila ng karanasan na sasabihin na natin na natulungan na ako ng ibang tao na nawala yung phone ko for several times pero palagi pa rin na nakukuha dahil kasi may mabubuting tao. Siguro ito yung chance or an opportunity para sa taong ito ipakita niya na kaya ko din namang gawin yung ginawa ng ibang tao sa akin. Saludo kami sa iyong katapatan, Kate. na lang ito. Kung wala ako, magbabayad. Sige na lang. Hindi ko ito babayaran. Yan, baka piling 400 na lang.